Nagpatuloy si Janet sa pagdedetalye ng pangalawang pagkawala bilang ang tense na relasyon sa Phantom Armor Tyrant King at ang huli bilang ang paglusot at pagtatangkang pagnanakaw ni Yun Biwa. Si Yun Seol-hyun, nakitang-kitang natatablan, ay nagtanong sa loob-loob kung paano makapaglalabas ang isang peak martial master ng gayong labis na bloodlust at presyon. Inamin sa loob-loob ni Yun Seol-hyun na mali ang kanyang paunang impormasyon, nagpapahayag ng pagdududa na ang isang taong kasing edad ni Janet ay makapagpapabigat sa kanya sa kabila ng kanyang sariling supreme peak level status. Si Yun Seol-hyun na may bahagyang ngiti ay kinilala ang kanyang pagkatalo at kinuha ang responsibilidad sa paghusga sa mali ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang panghuling kondisyon. Tiniyak ni Janet kay Yun Seol-hyun na ang kanyang huling kondisyon ay hindi seryoso at humiling ng listahan ng pangalan ng top 100 Jianghu Martial Masters. Tinanong ni Yun Seol-hyun ang kahilingan ni Janet para sa listahan ng top 100 Jianghu Martial Masters, nagtatanong kung balak niyang makipag-spar sa bawat isa sa kanila. Masigasig na kinumpirma ni Janet na gagawin niya, na nagdulot kay Yun Seol-hyun na tawagin siya sa loob-loob na baliw sa pakikipaglaban. Lihim nang umiti si Yun Seol-hyun, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay bilang tugon sa hindi pangkaraniwang kahilingan ni Janet. Si Yun Seol-hyun na nakarelax sa kanyang silya ay nagsabi na ang isang tumataas na martial master tulad ni Janet ay nangangailangan ng malawak na karanasan. Inihayag ni Yun Seol-hyun na ang disipulo ng Phantom Armor Tyrant King ay nagtataglay ng isang Heaven Ascension Elixir para sa Nanggang Clan at binayaran siya upang tiyakin ang ligtas na paghahatid nito. Kinilala ni Janet na makatuwiran ang kanyang paliwanag, pagkatapos ay tinanong si Yun Seol-hyun kung bakit bigla siyang nagbubunyag ng impormasyong ito sa kanya. Humiling ng paumanhin si Yun Seol-hyun sa hindi sinasadyang pagsangkot kay Janet sa insidente. Tinanggap niya ang kanyang paumanhin, sinabing ayos lang siya basta't mabayaran siya. Bumaling si Janet kay Yun Seol-hyun nagsisimulang talakayin ang mga maling gawain ng iyong anak na babae, na nagdulot kay Yun Biwa na magmukhang nagulat. Si Janet, nakangiting malapad, ay nagpahayag ng kanyang pag-asa na parurusahan ng husto ni Yun Seol-hyun ng kanyang anak na babae, si Yun Biwa. Nagreaksyon si Yun Biwa na may galit na pagkabigla, sumisigaw, "Ano?" At humihingi na malaman kung bakit siya dapat parusahan. Si Yun Biwa, ngayon ay nasa labas, ay galit na sumigaw kay Janet, tinawag siyang isang pilyong baliw sa pakikipaglaban, at humihiling na pakawalan siya. Sinuri ni Janet ang isang papel na may nakasulat na damn hog dito. Natutuwa na ang pagtanggap ng listahan ng pangalan ng top 100 martial masters ay isang magandang deal. Kinilala ni Janet ang pangalan bilang rank number 85, Damn Hog, na napapansin ang kanyang swerte na ang master ay nasa malapit. Napahawak si Janet sa listahan ng may pananabik, nagdeklara na kailangan niyang makipaglaban dito. Ipinakilala ng pagsasalaysay si Damn Hog, rank 85 ng Jianghu Top 100 Martial Masters, na napapansin ang kanyang kahangahangang gawa at ang mas malaking atensyon ng mundo sa kanyang mga eksentrisidad. Ipinaliwanag ng pagsasalaysay ang eksentrisidad ni Damn Hog ay isang obsesyon sa pakikipag-usap tungkol sa mga pangalan na ipinakita na may tambak ng mga libro na nakapalibot sa kanya. Nakita ni Janet si Damn Hog na napapalibutan ng mga libro. Ang mga chismis ay nagpapahiwatig na nagbibigay si Damn Hog ng isang beggar plaque para sa kasiya siyang mga kwento, ngunit walang sinuman ang nakatanggap nito. Formal na ipinakilala ni Janet ang kanyang sarili bilang si Janet, isang Morem newcomer, na nagbibigay respeto kay Sir Damn Hog ng Beggar Sect. Tinanong ni Damn Hog si Janet kung ang dahilan kung bakit siya naghahanap sa kanya ay upang magkwento ng mga interesanteng kwento. May kumpiyansa na tiniyak ni Janet kay Damn Hog na mayroon siyang maraming kwento na hindi pa nito naririnig. Habang tumatawa si Damn Hog, nagbabanta si Damn Hog na sinasabing narinig na niya ang karamihan sa mga kwento sa mundo. Nagtatanong kung mayroon ba talagang mga bago si Janet, ang kanyang mga mata ay nagniningning na pula. Binalaan ni Damn Hog si Janet na may nakababahalang aura na tiyak na parurusahan niya ito kung ang kanyang mga kwento ay normal o karaniwan. Kinilala sa loob-loob ni Janet ang hindi kapani-paniwalang kasanayan at presyon ni Damn Hog, pinag-iisipan kung anong mga kwento ang sasabihin upang maakit siya.
Masigasig na napagtanto ni Yeonet ang perpektong wuxia story na sasabihin habang tahimik na nagtataka si Damhog tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang kasabikan. Nagsuggest si Yeonet na lumipat sa isang inn upang mag-usap. Mahigpit na tumanggi si Damhog na uminom kasama ang sinumang hindi niya kinikilala bilang isang taga-kwento. Masigasig na umiinom si Damhog, tila natutuwa sa pagkukwento ni Yeonet, na nagpapahiwatig na tinanggap na niya ito bilang isang taga-kwento. Si Damhog ngayon ay nagbabahagi ng isang mesa kay Yeonet na sabik na nagtanong kung ano ang nangyari pagkatapos sa unggoy sa kwento. Ngumiti si Yeonet nang mapanukso na tinutukso si Damhog sa kanyang sagot. Oo, nagtataka ako kung ano ang nangyari dito. Walang pasensya na hinimok ni Damhog si Yeonet na ipagpatuloy ang kwento, ngunit tumawa si Yeonet, iginiit na tikman nila ang pagkain dahil marami pa ang hindi nasasabi. Si Damhog ay naging kitang-kitang galit, sumisigaw kay Yeonet dahil sa biglaang paghinto ng kwento. Nakangisi si Yeonet, kinukumpirma na ang kanyang diskarte sa pagkukwento ay gumana, sumisigaw, haha, alam kong gagana ito. Anumang martial artist ay magugustuhan ng kwento, Journey to the West. Humiling si Yeonet ng isang spar kay Damhog kapalit ng kanyang kwento, ngunit galit na tumanggi si Damhog, na sinasabing hindi niya maibibigay ang beggar plaque para sa napakaliit. Tiniyak ni Yeonet kay Damhog na marami pa siyang kwento at gusto pa rin ng spar, hindi isang plaque. Pagkatapos ay pinuna niya ang isang binata na sapilitang humahawak kay Yunbiwa, na sumisigaw, ngunit mangyaring bitawan mo ako. Si Yunbiwa, umiiyak, ay humihingi na malaman kung bakit ginagawa ito ng lalaki, na inulit na hayag niyang sinabi na ayaw niyang umupo kasama niya. Bumantong hininga si Yeonet na nagmamasid sa eksena at napansin na ang mga kwento ng wuxia ay laging may mga bagay na nangyayari. Inihambing ito sa mga lalaki na maghahanap ng babae pagkatapos uminom sa kanyang nakaraang buhay. Ang binata na nagpakilala sa kanyang sarili bilang, ang batang pinuno ng Shin sect, ay nagpapatuloy na sapilitang humawak, sinasabing dapat siyang pinarangalan sa kanyang atensyon. Nakialam si Yeonet na sinasabi sa batang pinuno na itigil ito. Mukha kang pathetic na nagpukaw ng isang galit na sagot mula sa pinuno na nagtatanong kung mayroon siyang hiling sa kamatayan. Ang mga mata ni Yeonet ay lumubog habang kinikilala niya sa loob-loob na ang mga salita ay hindi makakarating sa batang pinuno na sinusundan ng isang biglaang hindi nakikita, mapilit na aksyon. Nagreaksyon si Yeonet na may malawak na nagulat ng ngiti na sumisigaw ng ano. Ang unang sumuntok ay nakakakuha ng tagumpay. Si Yunbiwa ay mabilis at malakas na sinipa ang batang pinuno na nagpadala sa kanya ng pagkalat na may debris na lumilipad na nagpapakita ng kanyang hindi inaasahang martial prowess. Ang batang pinuno ng Shin sect, ngayon ay nasa lupa na may dugo na mukha, ay sumigaw kay Yunbiwa, humihingi na malaman kung alam niya kung sino siya. Si Yunbiwa ay galit na sinipa ang isa pang sumusugod na lalaki, na nagpadala sa kanya ng paglipad sa buong silid kasama ang lalaki na tinatawag siyang walang pag-iingat na spoiled brat. Ang batang pinuno ng Shin sect, nakahiga pa rin sa lupa, ay may isang pulang marka sa kanyang pisngi habang pinaalalahanan siya, hindi mo ba sinabi na ikaw ang batang pinuno ng Shin sect? Nagpatuloy si Yunbiwa sa kanyang pag-atake, sinuntok ang isa pa sa mga lalaki na may isang malakas na sipa sa gitna ng magulong tanawin. Tinitigan ni Yunbiwa ang kanyang mga kalaban, handa na para sa higit pa habang ang mga sirang piraso ng kahoy ay lumilipad sa paligid niya, na nagha-highlight ng kasidian ng kanyang laban. Ang batang pinuno, galit pa rin sa lupa, ay nagtangka na maglabas ng kanyang espada. Ang ibang mga lalaki mula sa Shin sect ay hinarap si Yunbiwa na nagtatanong, paano ka naglakas loob na gumamit ng karahasan sa aming batang pinuno, habang si Damhog ay kalmadong nagmamasid sa gulo na umiinom. Galit na sumigaw pabalik si Yunbiwa sa mga lalaki, inakusahan silang mga tampalasan at humihingi na malaman kung sino ang isa na nagtangkang pilitin siyang umupo kasama niya kahit na tumanggi siya. Ang isa pang miyembro ng Shin sect ay sumugod kay Yunbiwa na may isang humiwalay na espada, mayabang na nagpapahayag, napakayabang mo dahil lang sa medyo maganda ka, ha? Si Yunbiwa ay mahusay na parry ang atake ng espada ng lalaki sa kanyang pamaypay, na nililihis ang kanyang suntok na may nakakagulat na kadalian at liksi. Pinapanood ni Yeonet at Damhog ang laban na si Yeonet ay nagsabi, "Oh,
Siguro hindi lang siya isang mahina na ginang, at pinag-iisipan ang karaniwang wuxia cliché na ito. Dapat parusahan ng mga tampalasan para dito. Habang si Yondiwa ay nagpapatuloy na galit na lumaban, hinaharangan ng isang espada sa kanyang pamaypay. Ang isa sa mga lalaki na nakikipaglaban kay Yondiwa ay sinuntok ng kanyang pamaypay, sumisigaw sa pagtataka, bakit siya napakalakas? Ang isa pang miyembro ng Shin sect, may hawak na espada, ay sumigaw sa kanyang mga kasamahan, ano pa ang hinihintay ninyo? Alisin natin siya ng sabay-sabay. Habang hinarap sila ni Yondiwa, naghatid si Yondiwa ng isang malakas, tumpak na suntok gamit ang kanyang pamaypay, na nagdulot ng isang nakikitang epekto sa kanyang kalaban. Isang miyembro ng Shin sect ang bumagsak sa lupa, ibabagsak ang kanyang espada at sumisigaw, pagkatapos tamaan ni Yondiwa. Si Damhog, umiinom pa rin, ay sinaway ang dalawang nahulog na lalaki dahil sa pag-atake sa isang walang armas na ginang, sinasabing, dapat kayong mahiya sa inyong sarili. Habang ang isang lalaki ay bastos na nagsasabi sa kanya na huwag makialam sa kanyang negosyo. Ang lalaki na ininsulto si Damhog ay biglang lumipad pabalik ng isang hindi nakikita na puwersa, bumagsak laban sa ibang mga lalaki at nakagugulat ang kanyang natitirang kasamahan. Galit na idineklara ni Damhog na ang mga umaatake ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali, nagtatanong kung kinilala ba nila ang pattern sa Iron Fan ni Yondiwa, na nagpapahiwatig ng kanyang makabuluhang pagkakakilanlan. Si Yondiwa ay ipinahayag na si Jiang Miwa, ang direktang inapo ng Jiang clan, isa sa pinakatanyag na pamilya sa mundo ng martial. Ang batang pinuno ng Shin sect ay nagreaksyon na may pagkabigla at takot sa pagkarinig ng pangalan na Jiang clan, ganap na nauunawaan ang kalubhaan ng kanyang mga aksyon. Si Jiang Miwa ay ipinakita na kalmadong isinasara ang kanyang pamaypay, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng komprontasyon habang ang mga lalaki ay natalo. Si Jiang Miwa ay magalang na humingi ng paumanhin kay Damhog para sa kanyang pagsasali, na pagkatapos ay nagtaka kung ang kilalang beggar sects Damhog ay dapat na kinikilala ang fan ng kanyang angkan. Formal na ipinakilala ni Jiang Miwa ang kanyang sarili kay Damhog, sinasabing siya si Jiang Miwa, bago sa paglalakbay sa Murm at matagal nang narinig ang kanyang dakilang reputasyon. Si Damhog ay mahinhin na tumawa sa kanyang tulong. Ang lahat ng tatlong karakter ay nakita pagkatapos na nakaupo sa isang mesa at tinanong ni Damhog si Yonit kung bakit siya naglalakbay ng walang escorts. Sinabi ni Damhog kay Jiang Miwa na mapapahamak siya laban sa isang peak martial master kung saan nagsimula siyang ipaliwanag na ang Jiang clan ay hindi pamunahing kilala para sa martial arts. Nilinaw ni Jiang Miwa na ang mga lakas ng Jiang clan ay trap formations, devices, at academy, idinagdag na nagsasanay din sila ng ilang uri ng mahika. May kumpiyansa na inihayag ni Jiang Miwa na maaari niyang ipatawag ang Gluttony God o gumamit ng mahika na kumokontrol sa espasyo kung makakaharap siya ng isang makapangyarihang martial master. Ipinakikita ang natatanging mahiwagang kakayahan ng kanyang angkan. Si Yonit ay nag-iisip sa loob-loob, nagulat sa espesyalisasyon ni Jiang Miwa sa mahika at pagpapatawag, pinag-iisipan kung dapat ba niyang subukang matuto ng gayong mga kasanayan sa kanyang sarili. Walang pakialam na sinabi ni Yonit na may bahagyang ngiti na ang isa sa mga natalong lalaki ay nag-angkin na batang pinuno ng Shin sect. Tinanong ni Damhog si Yonit kung nag-aalala siya tungkol sa Shin sect, kung saan nagkunwari si Yonit na walang alam, nagtatanong kung bakit siya mag-aalala. Tumawa si Damhog, napagtanto na mali ang kanyang tanong, may kumpiyansa na sinasabing ang Jiang clan, isang dakilang angkan, ay hindi matatakot sa isang maliit na sekta tulad ng Shin. Tiniyak pa ni Damhog kay Yonit, pinapaalalahanan siya na bilang isang direktang inapo ng Golden Tiger Wall, isang dakilang komersyo na angkan, wala rin siyang dapat alalahanin. Si Jiang Miwa, nagulat at natutuwa, ay nagtanong kay Yonit kung siya ba talaga ang anak ng pinuno ng Golden Tiger Wall, na nagpapahayag ng pagkamangha sa kanilang hindi inaasahang pagkikita. Tinitigan ni Yonit ng blanco, hindi tumutugon sa tanong ni Jiang Miwa, na nag-iwan sa kanya na naghahanap ng nalilito at nagulat sa kanyang pananahimik. Tinanong ni Yonit sa loob-loob ang kalikasan ng kanyang kasalukuyang mundo, pinag-iisipan kung ito ba ay isang tunay na Murm mundo o isang virtual na ibinigay ang paulit-ulit na paglitaw ng mga clichés ng kwento ng wuxia, kasama ang iba't ibang uri ng babaeng karakter.
Ipinagpatuloy ni Janet ang kanyang panloob na monologo, nagtataka kung ang lahat na nakilala niya sa mundong ito ay peke, lalo na kung ito ay nagiging isang virtual reality.